At sa punto ito, makakasa po natin si Interior and Local Government Secretary Mar Rojas. Magandang gabi po, Secretary. Si Pia Arcangel po ito. Hi Pia, magandang gabi, mayang gabi. Oho, Secretary, pang ilang biyahe nyo na ito sa Visayas dahil sunod-sunod po yung mga sumasalanta po sa ating mga kababayan. Kamusta po yung monitoring po ninyo sa sitwasyon dyan ngayon? Well, tuloy-tuloy nga at 2 araw, magmula nung 3 araw na ba? Hindi ko na mabilang. Magmula nung Huwebes, nandun na kami ni Secretary Volz Gasmin sa Tacloban at nandun kami nung dumating na nga si Yolanda sa Kasagsagan at nagsimula kami ng pag-organize ng relief, no? Dahil talagang overwhelming, talagang napakalaki ng pinsala na hinatid ni Yolanda sa Tacloban at saka sa Leyte. Walang kuryente. Kadarating lang namin dito sa Cebu para mag-brief kay Presidente by cellphone kasi walang cellphone doon sa Leyte. At bukas babalik muli kami sa Leyte. So, ang briefing namin sa Pangulo, ibibigay ko na lang sa iyo yung summary ng anong briefing namin sa Pangulo. No? Walang kuryente, walang tubig, walang cellular, walang komunikasyon. Yung regional headquarters ng PNP ay nawasak. Halos lahat ng mga dwellings, mga barong-barong at iba mga dwellings along the coastline up to 1 kilometer inland from the shore, wasak. Walang nakatayo na mga bahay. Lahat ng mga light materials, parang mga matchsticks, mga posporo na tumba at nakakalat lang. Kawawang-kawawa ang ating mga kababayan. Sa pamamagitan ng inyong programa, idadagdag ko na, I'm sure may mga nananawagan na, pero idadagdag ko na yung boses ko at saka ni Secretary Volz Gasmin. Ito nga, kadarating lang namin sa Cebu, na talagang kailangan ng tulong. No? Pagkain, tubig, gamot, tarpaulin, damit, kahit ano. Kung anong may papadala ninyo, ipadala po ninyo. Ang only good news na masasabi ko sa ngayon, as of now, no, one good development is nabuksan na natin yung kalye mula sa airport patungo sa syudad. Kasi hanggang kanina alas 5:30 ng hapon, sarado pa yon. So lahat ng mga relief na dumadating by C-130, hindi nakakapasok, kailangan na i-chopper. No? Pero ngayon, nabukas na yung kalye, by tomorrow morning ay may tatrack na papasok sa syudad. Ang mga kababayan natin, walang makain, walang mainom, at wasak yung kanilang mga bahay, kaya kawawang-kawawa sila. So ginagawa naman natin ang lahat. The Air Force sent in 10 sorties, 10 C-130 flights today. The Air Force, AFP, also undertook 30 helicopter drop-offs. Kasi hindi nga makilabas from the airport, so kailangan i-helicopter. In various places nilalabas nila mula sa airport patungo sa syudad itong mga relief goods na ito. Pero today was really the first day of the relief operations po. Pero Secretary, nabanggit po ninyo na kayo po ni Secretary Gasmin Thursday pa lang nandyan na po. So ibig po sabihin nung kasagsagan po ng bagyo, nariyan na po kayo sa Tacloban. Saan ho kayo eksakto nandoon? Kasi yung mga kasamahan po namin, they were in cemented structures, no? Yung mga hotel talagang niragasa pa rin, no, nung hangin. Kayo po, ano pong experience po ninyo? Ganun din. Kinailangan na bumaba kami sa halos basement ng kinalalagyan namin dun sa may Leyte. Hindi ko lang maalala, Leyte Park ba yan or something like that. Kinailangan na bumaba kami sa halos basement at dun sa likod ng mga sementong pader habang talagang rumagasa yung hangin. Sa awa ng Diyos, dun sa area namin, hindi nagkaroon ng surge, ng water surge, or hindi kami inabot ng water surge. Pero all along the coast, yung water surge, talagang kung sa amon pa sa Bisaya, winaswas nila yung mga tahanan. Talagang wasak
And yung airport was underwater, submerged, no? In fact, yung tactical operations group dun sa airport ay talagang nasalanta din at hanggang sa bubong yung tubig. Yung the entire airport facility, imagine NAIA underwater hanggang sa bubong. Ganun yun. Tapos pumasok ang tubig, tapos after about 1 hour and a half, nag-recede na rin, bumalik na sa dagat yung tubig. Pero yung kabuang NAIA, imagine that hanggang sa Baclaran, magmula sa Manila Bay, tawid ng Ross Boulevard, hanggang doon sa airport, lahat yan, hanggang bubong yung tubig. Yun ang karanasan namin. Kasi Secretary, yung reporter namin, si Micaela Papa, pati na rin si Jiggy Manica, 6 na oras ang nilakad nila para makahanap ng paraan para makipag-ugnayan, or to find communication with us here sa office. Kayo ho, Secretary, paano nyo ho na-establish yung inyong communication? Sila raw, dumiretso sila sa PDR-RMC, pero sumakay pa sila sa truck para lumipat pa ng ibang location. Yung aming wala kaming komunikasyon nung Biyernes at nung Huwebes at saka nung Biyernes, no? Wala kaming komunikasyon. Nung dumating na nga yung bagyo, wala na, pagsak na lahat. Hanggang kagabi ay nakarating yung galing sa Samar na Armed Forces, yung Army, na pinadalang kami ng radyo ni Presidente, yung over na radyo. Okay. Yun ang unang komunikasyon na nakapag-report kami sa kanya kagabi. Actually, Secretary, yung iba po nating kababayan, yung mga nasa evacuation centers, minsan ang para-paraan na lang, yung iba tumatayo po sa likod ng mga reporter para makita po sila ng kanilang mga pamilya na sila po ay ligtas at nasa maayos na kondisyon. Habang wala pa pong nai-establish na pagbabalik ng lines of communication over cellphone at iba pang linya ng telepono, Secretary, posible ho kaya na makapagbigay ng paraan yung ating Army, yung AFP, para kahit papano ma-establish ang communication with the residents there tsaka yung ibang family members na nasa ibang lugar? Well, sisigabin natin, Pia, pero walang kuryente. Walang cell site, walang kuryente. So, ang komunikasyon namin, yung over na yun lang talaga. Over, Roger, over, ganun. At ang layo lang nun ay yung Central Visayas Command, CENTCOM, at magmula noon, nire-relay nila hanggang sa Manila. So, palagay ko, hindi rin uubra ito hanggang makabalik yung mga cell sites. Ang masasabi ko lang ay kanina, yung last flight ng C-130 na papasok, ay dala niya isang mobile cell site na pinadala ng SMART. Pinadala ito ng SMART at sisikapin nila na magkaroon ng isang cell site. Yung mobile cell site nila, nandun yung mga engineers nila, nandun yung equipment, pati yung dish, satellite dish. So, titingnan natin bukas kung matagumpay nila ma-set up ito. Secretary, alam po namin na kahapon, lalo na, at saka ngayon po, pahirapan din yung pagdating ng mga pangangailangan na pagkain, tubig, at damit para po sa ating mga kababayan. Kanina meron po kaming mga nakunan na nagkaroon na po ng in some areas, looting, pero yung iba, yung mga grocery owners, sabi nila, sige, pwede nyo kunin yung pagkain, pero yung iba, pinagkakaguluhan na yung ibang tindahan. Ano ho kaya ang sitwasyon, tomorrow, do we expect na mas marami ng pagkain na maipapahatid sa kanila? Well, patuloy ang pagdating ng pagkain, pero sa itong mga early days ay talagang mahirap na maiparating ang pagkain sa lahat ng bahagi ng Leyte, no? Kasi the roads nga are still down at ang makakarga lang ng isang chopper ay halos 15 sako lang So talagang very inefficient pa yung pagka-chopper. Hanggang mabuksan yung mga kalye at truck na ang pagpaparating ng pagkain ay doon lang huhupa itong sitwasyon na ito. Ganun pa man, ay inutos na ng Pangulo dun sa aming report ni Secretary Casmin. Inutos ng Pangulo, inauthorize niya kami na bukas
ay i-arrange na sa NFA na kung ano man ang bigas na nasa NFA doon sa Leyte at saka sa karating ng mga probinsya ay i-access na rekta at simulan na ipamahagi sa ating mga kababayan. Alright, Secretary, maraming salamat po sa inyo. Si DILG Secretary Mar Rojas po na nasa Cebu na po sa mga sandaling ito. Maraming salamat po.